Review and analysis ko sa naganap na press conference ng Miss Universe 74th edition. Hello Corowalas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel, Intro Pasok! Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Ngayon na nga, naganap na nga kanina guys ang press conference ng Miss Universe 2025. So, ilalatag ko sa inyo ang mga ganap at mga nangyayari, di ba? Ang unang ipinalabas nila doon ay kanilang production, press conference lang yun ha. Tapos may mga announcement lang na, pero may production sila, may intermission number, at ang ganda ng stage, ang laki-laki. Akala ko maraming rarama. Ayun pala, dalawa lang. Si Rachel Gupta lang pala. Tsaka si Victoria Telvig. Kaya, di ba, amazing ang stage, amazing ang eksena. Yung galing ka doon sa taas. Tapos, ang ganda ng pa-eksena sa production si may opening number pa si eksena si Victoria Telvig. Kaya, I'm so happy talaga sa nakita ko talaga na Barbihan at saka nakaka-Miss Universe talaga ang eksena. So ngayon, unang pinakilala ang mga Miss Universe executive, si Raul Rocha at saka si Kunan Haluda Universe, ang dalawang executive. Then, nagtaka ako, bakit wala doon si baka busy, si Miss Olivia Kido ng bonggang-bongga. Pero, then, nagsalita si Kunan about sa 6F daw na Thailand. Nakakaloka, 6F pero kulang ng binanggit. Sabi niya, food, fighting, fashion, and film. Tapos yung huli, female empowerment. Ano kayo yung panglima? Ba't hindi niya binanggit? Nakakaloka, charisma. Charot lang, hindi yun. Hindi ko alam, baka nakalimutan lang niyang banggitin yung 6F niya na sinasabi. At syempre, naglatag nga sila ng mga eksena kung anong magaganap daw sa 3 cities, sabi ni Kunan, at bahala na si Mr. Nawat ang mag-announce. After that, syempre, sinabi nila na this edition is Power of Love, Power of Thailand. Ganon nga ang edisyon ng 74th edition ngayon ng Miss Universe. Kaya, yun ang masasaksihan natin. At ang budget nila every day sa Miss Universe ay $2 million a day. Nakakaloka. Di ba? Nakakaloka. Promise, naluloka ako doon. As in, may budget na talaga sila. At meron talaga silang graphics at meron talaga silang kung ano-ano ang mga pa-eksena nila sa Miss Universe. Meron talagang schedule na. So, ngayon, ipapaalam ko sa inyo yung bawat schedule. November 2 to November 3, arrival ng mga candidates all over the world. And expect nilang candidates ay 130 candidates all over the world ang arrival, fitting and etc. sa November 2 and 3. Fitting and kung ano-ano pang eksena, siguro rehearsal and pag-welcome sa mga girls sa iba't ibang mundo, November 2 and 3, ha? November 4, Thailand Fashion Show and Sashing Ceremony. Nakakaloka! Kinabukasan, November 4, may fashion show agad. Tapos may sashing ceremony na. Sa wakas naman, may sashing ceremony na ang Miss Universe. Kasi nakakaloka, binibigyan na lang ng sash yung mga girls, tapos minsan hindi pa kumpleto, tapos hindi pa sabay-sabay binibigyan ng sash. Sakit na yun ng Miss Universe, mula pa noon, hindi sila halimbawa, pag hindi ka pa nakapag-fitting ng kompleto, hindi ka bibigyan ng sash. Kakaloka. Yung iba wala pang sash, hindi pa nagpalit ng sash. Kakasakit niyan. Hindi kagaya ngayon na may sashing ceremony. Siyempre, may official siya, so event yon. Yon? November 4. November 5. Eto talaga, Bangkok City
tour. O, itutour sila sa Bangkok ng bonggang-bongga noong November 5. Tapos, gala dinner pagkagabi. Oh, di pa winner talaga mga pa-eksena. As in, ang saya-saya, may gala dinner. Then, November 6 to 7, di ba? Ang ingay lang. November 6 to 7, ang schedule po ay Lakwacha Day sa buong Bangkok. Kung saan-saan punta, siguro mga tourist destination, tourist spot, whatsoever. Pero nakaschedule, wala pa silang sinabi kung anong-ano yung mga pupuntahan nila. Pero yun yung schedule na, yun yung Lakwacha nila. Pamamasyal sa buong Bangkok City sa November 6 and November 7. November 8, ililipad papuntang Phuket. Layo nun. Ang mga candidates, 100 plus yun. Nakakalupa. Ang dami. Nakakawindang yung mga pa-eksena. Pagka November 9, costume show. Hindi. Costume fashion show. Kung siguro kung anong eksena nila doon sa Phuket. Siguro traditional costume. Kung ano ang national costume ng Thailand or whatsoever, traditional costume, basta costume show, fashion show ang eksena at swimsuit show. Nakakaloka yun. First swimsuit show nila ay sa Phuket at magaganap yan sa November 9 ng bonggang-bongga. So, November 12, pupunta naman sila sa Pattaya City. Di mo? Nakakaloka. Ay, no. Yung November 9 to November, November 11, doon sila sa buong Phuket at ang gaganapin ay costume fashion show at saka swimsuit show. Then, ng 12, pupunta na sila sa Pattaya City. At ito, November 13 to 16, diba nasa Pattaya City na sila by November 12, merong gagawin doong Pattaya swimsuit fashion show. At syempre, iikutin nila yung buong Pattaya. Eksena sila doon kasi 3 araw sila, 4 na araw sila ng bonggang-bongga doon. After that, November 17 to nandun din mismo, nakakaloka. Doon din gaganapin sa 16 ang closed door interview sa Pattaya din po ng bonggang-bongga. Tapos November 17 and 18, rehearsal day ng bonggang-bongga. Babalik na sila doon sa rehearsal day para sa preliminary competition, kung anong magaganap na prelims competition. Kasi syempre, kailangan mayroong rehearsal yan para alam yung mga blockings. Tapos November 19, sa morning, National Costume Competition. Diba? November 19 sa evening preliminary show competition. At lahat yan mapapanood sa Grand TV at hindi sa Miss Universe. Nakakaloka. Libre sana. Libre sana. November 20, final rehearsal para sa finals. And November 21, the coronation night of Miss Universe 2025. Ayun guys, yung magaganap na eksena. At syempre, yung mga sponsor, pinapunta din doon sa yung Perapat, nag-donate ng 50 million Thailand baht. At saka si Kati Amres ay nag-donate ng 30 million Thailand baht. Diba? As in, meron na silang pera talaga para doon sa magaganap na Miss Universe 2025. I'm so excited sa mga nangyayari at nakanaka ako na ang daming mga fashion show, swimsuit show, fashion show, 2 sa Pattaya at saka sa Phuket, tapos iba pa ang preliminary, tapos syempre, kailangan yung Pilipina na mapipili natin ay kabugera. Hindi pwedeng putyo-putyo kasi ang daming fashion show, ang daming gala night. So, kailangan talagang hindi putyo-putyo yung mga kandidatang ipadala natin doon. Yung may alam talaga when it comes sa fashion show. Lalo na may mga costume fashion show, may mga sashing ceremony, may kung ano-anong mga show dyan. So, kailangan kakabog talaga. Ang ingay ng aso! Kakabog talaga yung ipapadala natin at marunong magdala ng sarili niya. At talagang feeling ko haggard na haggard ang mga kandidata pagdating ng finals. Kasi nga dahil sa magaganap na ang dami-daming show, ang dami-daming activities. At eto na, nakalatag na. Take note ha, sa November pa yun pero may mga petsa
evening, morning, kung ano na ang gagawin ng mga girls. Sana ganito taon-taon para bongga at masaya. Hindi yung parang aabangan mo ang Miss Universe Philippines, aabangan kailan sila magpapaganito, kailan wala talaga, as in total blackout ka talaga. Sana mangyayari at walang pa-schedule, hindi mo mapaghandaan, nakakaloka. At saka yung ticket daw sa Miss Universe ay available sa June with 15,000 seating capacity ang kanilang ino-offer doon sa Impact Arena. Ayun guys, ang aking review and analysis at saka yung buong schedule ng Miss Universe 2025. Baka naman sa mga iba dyan, lalo kay Boy Abunda, baka hindi mo na naman alam ng mga press conference at hindi mo alam kung anong nagaganap. Charot lang po, joke lang. Ayun nga ang magaganap na at mangyayari sa November 2 hanggang 21 sa Thailand. At doon gaganapin ang Miss Universe 2025, the 74th edition. Di ba? Kaya ang saya-saya ko, parang nabuhay ang katawang lupa ko. I'm so excited. Wala kasi akong negative doon sa Miss Universe. Wala akong pakialam doon sa eksena ng owner, wala akong pakialam doon sa eksena ng coordinator, wala akong pakialam sa kanilang lahat. Ang ini-enjoy ko lang, ang aabangan ko lang ay ang Miss Universe. At ang aabangan ko lang mag-perform si Miss Philippines kasi hodang manalo o hindi. Pero syempre mas masarap pag manalo, di ba? Pero manunood ako ng Miss Universe dahil manunood ako ng Miss Universe. Hindi ako manunood ng Miss Universe nang dahil si Miss Philippines lang ang nandun. Yes, ganon po dapat. Manunood ka ng Miss Universe kasi manunood ka ng Miss Universe. Hindi dahil nakasalalay sa isang kandidata. Okay. O, diba? Ganon. Kung isang pageant fans ka talaga, manunood ka ng Miss Universe kasi hudang si Philippines ay pumasok o hindi. Pero hindi ko naman kayo masisisi. Trip nyo yan sa buhay. Kung nakaschedule ako manonood yan, manonood talaga ako. Pag hindi nakapasok si Philippines, hindi na ako manonood. Walang ganung moment sa akin. Manonood ako ng Miss Universe kasi alam ko ang saya-saya to. Sino man ang makoronahan, sino man ang eksena, ay masaya ako para sa babaeng yun. And hopefully, ipadala natin ang karapat-dapat at kayang rumampa ng bonggang-bongga doon sa Thailand. Pupunta sa Phuket, pupunta sa Pattaya, pupunta sa Bangkok. Laban! Rampa kung rampa. Kailangan suyurin ang buong Thailand para lang umeksena. Sana makakuha tayo ng kandidata. Sana aware yung Miss Universe Philippines. At sana nanood yung Miss Universe Philippines team para aware sila sa mga nangyayari na sana maglabas na rin sila ng schedule para alam din natin kung paano tayo ibabudget natin yung mga baon-baon natin konting pera para doon sa finals ng Miss Universe Philippines. Hindi lang sila yung nakakaalam. Charot! There you go guys. Maraming salamat. Ayan ang aking review and analysis sa naganap na Miss Universe Press presentation. Kayo, na-excite ba kayo sa mangyayari sa Miss Universe? Kasi ako excited. Hindi ko alam kung kayo. Basta, paalam.